Maghanap ka naman ng trabaho, Nay. Hanggang kailan ka aasa sa amin? Sigaw ni Mila habang kumakain ang buong pamilya sa hapag. Napatigil ang mga kutsara. Napatingin sa akin si Ramon, ang anak kong minsan ay mahinahon, pero ngayoy tikom ang bibig, tila natatakot kumontra sa asawa niya. Tumawa lang ako ng mahina, hindi sa saya, kundi para itago ang kirot sa dibdib. Anak, hindi mo kailangan. Ay, huwag niyo akong anak-anakan, Nay Lilia. Manugang niyo ako, hindi bata na dapat sermonan, sabat ni Mila, sabay higop ng sabaw na parang wala lang. Tahimik ang lahat, kahit si Tomas, ang bunso nilang 8 taong gulang, napatingin sa plato. Sa labas, maririnig ang tilaok ng manok at ingay ng tricycle. Pero sa loob ng bahay, katahimikan na parang hampas sa muka. Pinilit kong ngumiti. Pasensya na Mila, hindi ko naman intensyon. Lagi niyong sinasabi yan, Nay, putol niya. 3 taon na kayong walang ginagawa. Si Ramon na lang lagi ang nagbibigay, hindi na kayo bata. Lahat ng mata nakatuon sa akin. Pakiramdam ko, ako ang bisitang hindi inaasahan sa sarili kong pamilya. Maghahanap ako ng paraan, mahinahon kong sagot, bagamat kumakabog ang dibdib ko. Yan din ang sabi niyo noong Pasko, Nay. Pero hanggang ngayon, nakikitira pa rin kayo sa inuupahan naming bahay. Dagdag niya, may halong tawa. Narinig ko ang mahinang tikhim ni Ramon, pero wala siyang sinabi. Sa loob-loob ko, alam kong natatakot siyang makipagtalo. Alam ko ring hindi niya alam ang totoo, na ang bahay na inuupahan daw nila, ako mismo ang nagbayad noon, 5 taon na ang nakalipas bilang regalo sa kasal nila. Ngayon, pinagmumukha nila akong pabigat. Tumingin ako sa mga plato, puro imported, pero ang pagkain halos tinikman lang nila. Nakakahiya raw ang adobo ko dati, kaya sila na lang daw ang magluluto. Maghanap kayo ng trabahong may sensay, dugtong pa ni Mila, ngumiti ng mapanlait, hindi yung puro reklamo sa buhay. Tumayo ako ng marahan, pinilit manatiling kalmado. Salamat sa hapunan, sabi ko. Masarap ang ulam, lalo na ang lasa ng hiya. Tahimik silang lahat nang isara ko ang pinto. Sa loob ng dibdib ko, may nagbabagang apoy na matagal ko nang pinipigil at ngayong gabi nagsimula na itong magliyab. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumunog ang cellphone ko. Ma, gusto ka raw ni Mila imbitahin sa hapunan mamayang Biyernes. Ang boses ni Ramon laging parang may takot sa likod ng bawat salita. Ngumiti ako kahit walang nakarinig. Aba, bihira akong marinig galing sa inyo, anak. May okasyon ba? Wala naman, Ma. Gusto lang ni Mila na magkita ulit tayo. Magluluto raw siya ng paborito mong kare-kare. Halos matawa ako. Alam kong si Mila, ni toyo't asin, hindi alam pagsabayin. Pero pinigilan ko. Sige anak, aabangan ko yan. Tahimik siya sandali. Ma, baka pwede niyo ring ayusin ang suot niyo, ha? Alam mo naman si Mila, gusto niya presentable daw lahat ng bisita. Napatingin ako sa lumang salamin sa kwarto. Buhol ang buhok ko, suot ang kupas kong duster na may maninipis na sinulid sa laya-layan. Matagal ko nang ginagamit ang simpleng anyo na to, parte ng pagpapanggap ko bilang isang matandang naghihirap matapos mamatay ang asawa ko. Huwag kang mag-alala anak, mag-aayos ako. Pagkababa ng tawag, saglit akong napatigil. 3 taon na akong ganito, tahimik, simpleng nakatira sa lumang apartment sa Mandaluyong. Akala ng lahat, nabubuhay ako sa maliit na pensyon. Pero ang totoo, ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Gusto kong makita kung sino pa ang tuturing sa akin ng may respeto kapag akala nila wala na akong halaga. Nang sumapit ang Biyernes, naglakad ako patungo sa bahay nila. Layo lang ng 7 kanto, pero bawat hakbang parang humahapdi sa puso. Ang bahay ay maganda pa rin. Pininturahan ulit, may bagong gate, may kurtinang kulay beige. Bahay na minsan ay ipinagmalaki kong ipinamana. Ngulit ngayon, parang monumento ng paglimot. Bumungad si Ramon sa pinto. Ma, pasok po kayo. Ngumiti ako. Ang ganda ng bahay niyo anak. Pero sa loob-loob ko, mas masakit pa rin na hindi niya alam ako mismo ang nagpatayo nito. At sa dulo ng hagdan, nakita ko si Mila. Nakabestida, may hawak na wine glass at ngiting parang patalim. Nandyan na pala ang ating espesyal na bisita, sabi niya. Ang tono niya, kasing bamig ng baso sa kamay niya.
Pasok ka, Nay, sabi ni Mila, sabay abot ng ngiting pilit. Ang mga mata niya parang nangaabot ng yelo. Sa mesa, nakahanda ang mga pinggan, mamahaling set, may disenyo pa ng imported na bulaklak. Pero napansin ko agad, isang plato lang ang hindi kapareho. Luma, may gasgas sa gilid, at nandoon sa tapat ng upuang inialok sa akin. Diyan po kayo, Nay, sabi ni Mila, sa dulo ng mesa, malayo sa kanila. Ngumiti ako, kahit ramdam kong sinadya niya iyon. Ang bango ng kare-kare mo, Mila, sabi ko, sinusubukang gawing magaan ang gabi. Salamat po, special recipe yan ng lola ko, sagot niya, sabay ngiti ng mabang mata. Natikman ko, matabang, medyo hilaw ang gulay, pero ngumiti ako pa rin, masarap, lasang, mahal. Tumingin si Ramon, halatang kabado. Ma, okay ka lang? Oo naman anak, masaya ako rito. Kahit ang totoo, parang may nakaupo sa dibdib kong bato. Habang kumakain, nagsimula na si Mila sa kanyang mga kwento. Ramon, kailangan nating palitan ng mga sofa. Luma na yan, hindi bagay sa bahay. Napangiti ako ng mapait. Ako mismo ang pumili ng mga sofang iyon noong bagong kasal sila. Pero ngayon, di raw bagay sa standard niya. Maganda pa naman ang sofa, sabi ko. Tumawa siya ng may sarkasmo. Siguro para sa iba, pero gusto ko ng bago. Alam mo naman, gusto ko ng maayos na bahay, yung hindi mukhang lumang panahon. Tahimik lang si Ramon, parang nadudurog sa gitna namin. Alam ko, gusto niyang kumampi, pero natatakot. Kaya ngumiti ako ulit, kahit lumalamig ang hapunan. Ang mahal siguro ng bagong niyong plano, sabi ko. Depende po sa priorities, sagot ni Mila. May mga taong gusto mag-invest sa ganda ng bahay, at may iba, kontento na sa pagtitipid. Ramdam ko ang tusok ng mga salita niya, pero hindi ako kumibo. Pinili kong ngumiti, habang tahimik na umaalab sa loob ko, ang galit na matagal ko nang pinipigilan. Salamat sa hapunan, sabi ko nang matapos. Walang anuman, Nay, sagot ni Mila. Sana sa susunod, may maikwento na kayong bago. Baka trabaho? Tahimik kong inilapag ang tinidor. Baka nga, Mila, sabi ko. Baka mas maaga pa kaysa iniisip mo. Habang binabalot ng katahimikan ng hapag, biglang nagsalita si Mila, malakas, parang gusto niyang marinig ng buong barangay. Alam mo, Nay, minsan naiisip ko, hindi ba nakakahiya? 3 taon na po kayong walang trabaho. Nalaglag ang tinidor ni Ramon. Mila, ano? Totoo naman, diba? Kung ako, matanda na at wala nang ginagawa buong araw, baka mahilo ako sa inip. Siguro, dapat mag-apply na si Nay sa tindahan ni Aling Mercy. Naghahanap daw ng taga-tinda. Napatingin sa akin ang apo kong si Tomas. Lola, magtatrabaho ka na po ba? Inosente niyang tanong. Ngumiti ako. Pilit. Tingnan natin, apo. Pero sa loob ko, parang may sumabog. Hindi ko naman sinasabi masama, Nay. Patuloy ni Mila habang nagbubura ng lipstick sa baso. Gusto ko lang kayong tulungan magka-purpose. Hindi maganda sa edad ninyo ang walang ginagawa. Baka mabaliw sa bahay. Tahimik kong nilunok ang huling subo. Salamat sa payo, Mila. Basta po, gusto lang naming tumulong, sabi niya, sabay tingin kay Ramon na nakayuko lang. Hindi kasi practical yung umaasa na lang sa anak, lalo na kung may sarili na siyang pamilya. Napatingin ako sa anak kong halos hindi makatingin sa akin. Sa loob-loob ko, naaalala ko ang mga gabing pinuyat ko para mapatapos siya sa kolehiyo. Ang mga panahon, ako ang tumaguyod habang wala pa siyang trabaho. Ngayon, ako na raw ang pabigat. Hindi po ako umaasa, Mila, sabi ko ng mahinahon. Nasa Diyos naman ang lahat. Baka gusto rin niya na kumilos ka na, Nay, sagot niya, sabay tawa. Malay mo, maging cashier ka sa grocery. At least, may discount ka pa. Tumawa siya mag-isa pero walang sumabay. Si Ramon, tahimik. Si Tomas, nagtataka. At ako, tahimik ding nagdasal. Kung trabaho ang gusto mo para sa akin, sabi ko dahan-dahan, baka nga may plano ang Diyos. Ngumiti ako, hindi ngiti ng kahinaan, kundi ng pasensya na nauupos. Salamat, Mila. At sana, handa ka rin kapag dumating ang araw na may magtanong din sa'yo kung anong silbi mo sa bahay na hindi sa'yo. Natahimik siya, kahit ang hangin parang tumigil. Tumayo ako, inayos ang upuan, magandang gabi.
At sa likod ng mga salitang iyon, may apoy na hindi na mapipigilan. Pag-uwi ko sa maliit kong inuupahang kwarto sa Mandaluyong, tahimik ang buong lugar. May mga batang naglalaro sa labas, tumatawa, tumatakbo. Pero ako, diretsyong pumasok, isinara ang pinto at huminga ng malalim. Hinubad ko ang lumang cardigan, isinabit sa silyang may kupas na pintura. Sa ilalim ng lumang aparador, may kahong-kahoy na luma pero matibay pa. Binuksan ko iyon at doon sumalubong sa akin ang mga dokumentong matagal ko nang itinatago. Mga titulo ng lupa, mga resibo ng bangko, mga papeles ng negosyo na ipinundar ko noong buhay pa ang asawa ko, si Rogelio. 4 na bahay, 2 lupa sa Batangas at mga deposito sa bangko na hindi ko na rin binibilang. 3 taon ko nang nililihim to. 3 taon akong nagkunwaring mahirap, mahina at walang kakayahan para lang makita kung sino talaga ang marunong rumispeto kahit walang pera. Naalala ko pa noong burol ni Rogelio. Habang ako'y umiiyak, si Mila ay abala sa pagtatanong tungkol sa insurance ng asawa ko. Siguro naman, Nay, may naiwan si Tito para may pangsimula si Ramon, sabi niya noon. Doon ko unang naramdaman, hindi pagmamahal ang motibo ng nanugang ko. Pera, kombinasyon ng kasakiman at pagpapanggap. Kaya simula noon, nag-iba ako ng anyo. Nagbenta ako ng sasakyan, lumipat sa lumang apartment at pinaniwala silang halos wala na akong ipon. At habang ginagawa ko yon, tahimik akong nag-obserba. Tuwing Pasko, titingnan ko kung sino ang mag-aabot ng yakap, hindi ng regalo. Tuwing kaarawan ko, titingnan ko kung may tatawag dahil gusto lang kamustahin, hindi humingi. At ngayon, malinaw na. Ang anak kong minahal ko ng buong buhay ko, nabihag ng isang babaeng ginamit ang hiya ko laban sa akin. Tumingin ako sa lumang salamin. Ang matandang babaeng nakatingin sa akin, payat, may kulubot, pero may mga matang hindi kailanman sumuko. Rogelio, bulong ko. Malapit na, malalaman nila kung sino talaga ako. Isinara ko ang kahon at inilagay muli sa ilalim ng aparador. Sa susunod na pagkikita namin, hindi na ako si Liliang kawawa. Ako si Lilia Ramirez, ang babaeng marunong magpatahimik ng mga mapanghusga sa sariling paraan. Kinabukasan ng umaga, kumakatok ang pinto ko. Ma, si Ramon to. Napatigil ako sa paglalaba. Bihira siyang bumisita, sa 3 taon, ito pa lang ang pangalawa. Binuksan ko ang pinto, pilit ang ngiti. Anak, aba, napadalaw ka. Napatingin siya sa paligid. Maliit ang kwarto, may bentilador na maingay, mesa na may lamat at kurtinang kupas. Lahat iyon sinadya kong panatilihin. Ma, dito kayo nakitira? Tanong niya halatang nagugulat. Oo anak, maliit pero maayos, nakakaraos naman. Umupo siya, napatingin sa mga lumang kasangkapan. Ma, parang masyado itong siksikan, nakakahiya. Kung alam lang ni Mila, mas lalo niya akong pagtatawanan, putol ko. At ayokong masayahan siya sa ganon. Tahimik siya. Inabot ko ang kape, hindi instant, kundi ang mamahaling brand na tinatago ko para sa mga bihirang bisita. Naku ma, ang bango ng kape, sabi niya. Ganyan talaga kapag pinaghirapan, sagot ko nakangiti. Ma, tungkol sa kagabi, alam kong iyon ang dahilan ng pagpunta niya. Si Mila malamang ay nagdrama na naman. Ayos lang anak, sabi ko. Sanay na ako sa salita niya. Pero ma, sinabi mong baka kailangan niyang maghanda sa trabaho? Natakot siya. Akala niya, bakit siya matatakot Ramon? Hindi ba siya sanay na siya ang nananakot? Tumahimik siya. Tinapik ko ang kamay niya. Alam ko anak, hindi mo alam lahat. Pero gusto kong isipin mo ito. Minsan, hindi kawalan ang katahimikan. Minsan, plano iyon. Napatitig siya sa akin, parang ngayon lang niya ako nakita. Ma, parang iba ka ngayon. Ngumiti ako ng may lihim. Baka dahil napagod na akong magpagpak. Anong ibig mong sabihin? Wala pa ngayon anak, pero darating ang araw, maiintindihan mo rin. Sa ngayon, gusto ko lang maalala mo yung sinabi ng tatay mo dati. Ano po yun? Huwag mong hayaang gamitin ng kahit sino ang kabaitan mo laban sa'yo. Napatungo siya, tahimik. Ma,
Uminom ka na lang ng kape anak. Malamig na ang mundo pero mainit pa rin yan habang may natitirang respeto. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang pagkagulat at takot na hindi niya maipaliwanag. Tahimik kaming nakaupo ni Ramon sa maliit kong lamesa. Sa pagitan namin, tasa ng kape na unti-unti nang lumalamig. Ramdam ko ang bigat ng hangin. May mga salitang gustong lumabas pero tinatabunan ng hiya. Ma, mahinang sabi niya, ano bang ibig mong sabihin kanina? Na napagod ka ng magpanggap? Ngumiti ako, marahan. Tumingin ako sa aparador at inilabas ang lumang folder na laging nakatago sa ilalim ng mga damit. Inilapag ko iyon sa harap niya. Tingnan mo anak. Binuksan niya. Una, puro papel lang. Pagkatapos, napakunot ang noo niya. Mga titulo ng lupa? Mga papeles ng negosyo? Oo, sagot ko. Sa atin yan, sa pamilya natin. Ma, napabulalas siya, halos pabulong. May mga account ito, milyon? Tumanga ako. Anak, hindi ako kawawa gaya ng iniisip nyo. Sa totoo lang, noong mamatay ang tatay mo, iniwan niya sa akin ang lahat ng pinaghirapan namin. Pinili kong manahimik, hindi dahil wala ako, kundi dahil gusto kong malaman kung sino sa paligid ko ang marunong magmahal kahit akala nila wala akong halaga. Nangunot ang noo ni Ramon, halatang nangingilid ang luha. Ibig sabihin, alam niyong lahat ng ginagawa ni Mila? Lahat ng pangmamaliit niya? Oo, sagot ko. At hinayaan ko. Bakit ma? Halos sigaw na niya. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan siya aabot. Kung anong kaya niyang gawin sa isang taong akala niyang mahina. Gusto kong makita kung kaya mo pa rin akong ipagtanggol kahit wala akong pera sa mata niya. Natahimik si Ramon, pinipigil ang luha. Ma, hindi ko alam, nabulag ako. Hindi ka bulag anak, sabi ko, hinawakan ng kamay niya. Nalason ka lang ng pag-ibig na mali ang ugat. Tumingin siya sa akin, parang batang nawala sa gitna ng bagyo. Anong gagawin natin ngayon? Hindi natin anak, sabi ko, marahan pero matatag. Ako muna. Binalik ko ang mga papeles sa folder at isinara. Simula ngayon, ako na ang gagalaw. Pero tandaan mo to, Ramon, may hangganan ang pag-aakalang kaya mong apak-apakan ang taong tahimik. Tahimik siyang tumango, nanginginig ang kamay. At sa mga mata niya, nakita ko ang halo ng takot at pag-asa. Na sa unang pagkakataon, nakita niya kung sino talaga ang nanay niyang akala niya ay mahina. Kinagabihan, umuwi si Ramon na tahimik lang. Bumungad agad si Mila, suot ang silk na pantulog, hawak ang cellphone. Oh, ayan ka na pala. Nakausap mo ba yung nanay mong drama queen? Napahinto si Ramon. Mila, wag mong tawagin siyang ganon. Bakit? Totoo naman sagot ni Mila sabay balik sa cellphone. Kung hindi siya nasanay umasa, hindi siya ganyan. Lahat na lang inaasa sa iba, ni hindi nagpasalamat sa tirahan at pagkain. Hindi mo alam ang lahat, sabi ni Ramon, pilit pinapakalma ang sarili. Tumaas ang kilay ni Mila. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya kawawa gaya ng akala mo? Tumawa si Mila, may halong sarkasmo. Aba, ayos Ibig mong sabihin may sikreto si Lilia? Ano to, teleserye? Hindi sumagot si Ramon. Kita sa mukha niya ang pagkalito. Paano niya ipapaliwanag ang katotohanang natuklasan niya? Kung sasabihin niya, baka lalo lang lalala. Kung mananahimik siya, parang kasabwat siya sa kasinungalingan. Lumapit si Mila, tinapik ang balikat niya. Ramon, wag mong hayaang guluhin ka ng nanay mo. Alam kong mahal mo siya, pero isipin mo rin tayo, ang pamilya natin. Napatingin siya sa asawa niya. Maganda, maayos, pero may malamig na mata. Naalala niya ang mga sandaling minura nito si Lilia. Tinawanan ang luma nitong damit, tinawag itong pabigat. At ngayon, alam niya na lahat ng iyon ay panlilibak sa babaeng tunay na may hawak ng kanilang tahanan, parang sumisikip ang dibdib niya. Mila, bulong niya, baka mali ang pagtrato natin sa kanya. Biglang tumigas ang mukha ni Mila. Mali? Ako pa ang mali? Ako nga tong nagluluto, naglilinis, nag-aasikaso sa lahat. Hindi iyon ang punto. Kung gusto mo, doon ka na tumira sa nanay mo. Napayuko si Ramon, tahimik.
Hindi niya alam kung saan siya lulugar, sa asawa niyang marunong magsinungaling ng may ngiti o sa ina niyang marunong manahimik ng may lakas. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tanging iisang salita lang ang nasabi niya. Mapapagod ka rin, Mila. Anong sabi mo? Ngumiti siya, mapait. Mapapagod ka rin sa kasinungalingan mo. At sa gabing iyon, unang beses na natulog si Ramon nang gising ang budi niya. Kinabukasan ng umaga, habang nagtitimpla ako ng kape, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Pagkasagot ko, pamilyar agad ang boses. Matinis, mainit, mapangmata. Nay Lilia, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Mila, sagot ko, mahinahon. Magandang umaga rin sa'yo. Huwag mo akong paandarin ng mga banyayat mong salita, Nay. Alam kong may tinatago ka. Napangiti ako kahit walang nakakakita. Tinatago? Aba, marami akong tinatago, hiha. Lalo na kapag may taong mahilig maghukay. Nay, seryoso ako. Sinabihan ako ni Ramon kagabi, iba raw kayo. Anong pinaplano nyo? Ginugulo nyo kami. Hindi ko alam na ganyang kababaw ang tiwala mo sa asawa mo, sagot ko. Baka kasi nasanay ka nang ikaw lang ang pinaniniwalaan. Tahimik siya sandali, tapos sumiklab. Huwag mo akong subukan, Nay. Kung iniisip mong kaya mo akong takutin, nagkakamali ka. Hindi ko kailangan manakot, Mila, sagot ko. Ang totoo, ikaw nga yata ang natatakot ngayon. Hindi ako natatakot. Pero naririnig ko sa boses mo, may halong kaba. Kasi hindi mo na kontrolado ang laro. Laro? Oo, Mila. Matagal na kitang pinapanood maglaro. Ng pera, ng tao, ng awa. Pero ngayon, ibang kalaban na ang kaharap mo. Tahimik ulit. Ramdam ko ang mabilis na paghinga niya sa kabilang linya. Anong gusto niyong mangyari, Nay? Gusto niyong magmakaawa ako? Hindi ko yan ibibigay sa inyo. Huwag kang mag-alala, Mila. Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa. Gusto ko lang mapanood kang tumigil. Hindi niyo ako kayang paalisin sa bahay na yan. Bahay namin yan. Bahay niyo? Bahagya akong natawa. Siguro, magandang pag-usapan natin mamayang gabi. Sabihin mo kay Ramon, darating ako ng 7:00. Gusto kong malinaw na usapan, harap-harapan. Nay, kung iniisip niyong, hindi ko iniisip, Mila. Alam ko. At bago pa siya makasagot, pinutol ko ang tawag. Tahimik akong naupo, ininom ang malamig kong kape at ngumiti. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako ang inaaping byuda. Ako na ang bagyong parating at wala na siyang masisilungan. Habang lumulubog ang araw sa Mandaluyong, nakaupo ako sa harap ng salamin. Ang ilaw ng maliit kong lampara ay tila mas maliwanag kaysa dati. O baka dahil sa araw na ito, hindi na ako ang dating si Lilia na nagtatago sa anino ng kahihiyan. Binuksan ko ang lumang kahon na nasa ilalim ng kama. Nandun pa rin ang mga alahas na iniwan ni Rogelio. Simpleng kwintas na may perlas, pares ng hikaw na dati kong suot sa bawat kasunduan sa negosyo at ang relo niyang ginto na matagal ko nang itinatago. Isinuot ko isa-isa, mabagal, parang ritual. Matagal din akong nagpanggap, bulong ko sa sarili. Pero ngayong gabi, magbabalik ang tunay na ako. Inayos ko ang buhok kong puti. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nilagyan ko ng kulay. Bahagyang kayumangging tsokolate, sapat para magmukhang buhay muli ang itsura ko. Isinuot ko ang blusang kulay krema, ang paboritong tela ni Rogelio noon. Pagtingin ko sa salamin, hindi ko na nakita ang mahina at payat na byuda. Ang nakita ko ay isang babae na handang harapin ang unos, matatag, marangal at hindi kailanmang talikod. Sa maliit na mesa, inilatag ko ang mga papeles, titulo, bank statements at ilang lumang larawan. Isa-isa kong nilagay sa envelope na may nakasulat, para kay Ramon. Habang iniipit ko iyon sa bag, tinawagan ako ng aking abogado, si Attorney De La Cruz. Nakahanda na po lahat, Ma'am Lilia. Kung sakaling kailanganin nyo, may kopya rin kami ng mga dokumento ng bahay. Salamat, Attorney.
Ngayon pa lang gusto kong malinaw, walang gulo pero may aral. Gaya ng gusto nyo, ma'am. Tahimik pero buo. Pagkababa ko ng tawag, tiningnan ko ang sarili kong refleksyon. Minsan, kailangan mong hayaang apihin ka para makita mo kung gaano kataas ang kaya mong itindig ang sarili mo kapag tumayo ka ulit. Kinuha ko ang maliit kong handbag at lumabas ng apartment. Ang hangin ng gabi ay malamig pero sa dibdib ko naglalaglab ang lakas. Ngayong gabi, hindi na ako pumunta bilang ina. Pupunta ako bilang may-ari ng bahay na minsang ginawang kulungan ng hiya ko. 7:30 ng gabi nang dumating ako sa bahay nila Ramon. Tahimik ang buong paligid pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Nasa gate pa lang ako, nakita ko si Mila sa bintana, naninikit ang mga mata parang hindi makapaniwala sa nakikita. Binuksan ni Ramon ang pinto, medyo kinakabahan. "Ma," ngumiti ako marahan. "Magandang gabi anak." Napatingin siya mula ulo hanggang paa, marahil ngayon lang niya ulit nakita ang ina niyang nakadamit ng may dignidad. Si Mila lumabas mula sa sala, suot pa rin ang mga alahas na hindi niya alam ako mismo ang bili noon. "Aba, Nay Lilia, parang may lakad kayo. Mukhang big time sabi niya, ngiting tulit pero naminginig ang boses. "May lakad nga ako," sagot ko, diretso ang tingin. "Dito." Tahimik si Ramon. Alam niyang may mangyayaring hindi ordinaryo. "Upo tayo," sabi ko. "Mas maganda kung kalmado tayo bago mag-usap." Umupo kami sa mesa, ang parehong mesa kung saan niya ako pinahiya. Ngayon, ako naman ang nasa gitna. "Anong gusto niyo, Naya?" tanong ni Mila, may halong pikon. "Kung pera ang kailangan." "Hindi pera, Mila, katotohanan." Kumunot ang noo niya. "Katotohanan?" Tumango ako. "Katotohanan tungkol sa bahay na tinitiran mo, sa lupang pinapatungan nito, at sa lahat ng ipinagmamalaki mong galing daw sa pagod ninyo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Ramon, halatang kinakabahan. Inilabas ko ang envelope at inilapag sa mesa. "Basahin mo." Dahan-dahan niyang binuksan. Paglabas ng mga titulo, nag-iba ang mukha ni Mila. Mula kumpiyansa, naging putlang parang kandilang nalusaw. "Hindi yan totoo," sigaw niya. "Ginagawa mo lang to para takutin kami." "Hindi ko kailangan manakot, Mila," sagot ko. "Pero kung gusto mong matakot, hindi ko rin pipigilan." Tumayo ako dahan-dahan. "Ang bahay na to, lupa, pati mga gamit na ipinagmamalaki mo, lahat yan mula sa perang iniwan ng asawa kong si Rogelio. At alam mo kung kanino nakapangalan ang lahat?" Tahimik, walang kumilos. "Sa akin, Mila, lahat ito pag-aari ko." Napatigil siya nakatulala. "Ngayon," sabi ko, "baka gusto mong umupo ulit dahil mahaba pa ang gabi at mas marami pa akong gustong ipaalam sa'yo." "Anong kalokohan to, Nay?" Halos pasigaw na tanong ni Mila habang tinuturo ang mga papeles. "Paano naging sa inyo ang bahay na to? Kami ang nagpagawa nito." Ngumiti ako, kalmado. "Ikaw ba ang nagbayad ng lote, Mila?" "Si Ramon. Utang yan sa bangko." "Hindi," sagot ko, sabay labas ng resibo. "Yan ang resibong ginamit ko noong binili ko ang lupa sa pangalan ni Rogelio Ramirez, 2 taon bago kayo ikasal." Tahimik si Ramon, halatang natutula. Binuksan niya ang mga dokumento, isa-isa, at sa bawat pahina, parang lumulubog ang mundo niya. Mahina niyang sabi, "Totoo to?" "Totoo, anak. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Pero hindi ko akalaing darating ang araw na itataboy ako sa sariling bahay na ako mismo ang nagpatayo." "Hindi pwedeng mangyari yan," singhal ni Mila. "May mga gamit dito na ako ang bumili." "Oo," sagot ko. "Pero gamit lang yan. Kahit ngayon, pwede mong dalhin kung gusto mo." "Hindi ako aalis." Lumapit ako sa kanya, marahan pero matatag. "Mila, minsan ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng gamit niya. Nasusukat yon sa kakayahan niyang manatiling kalmado kahit binabastos na siya. Wala kang karapatang pagsabihan ako. May karapatan ako dahil ako ang may-ari ng lahat ng kinatatayuan mo."
Sumigaw si Ramon, hinampas ang mesa at sa galit niya natapon ang baso. Tumayo si Ramon, hawak ang noo. Tama na, Mila, tama na. Ngunit hindi siya tumigil. Yan ba ang gusto mo, Nay? Ipagmalaki mo na may pera ka? Gusto mo kaming ipahiya? Huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangang ipahiya kayo. Ang gusto ko lang, maalala ninyo kung sino ang tinatapakan nyo. Tahimik sila yon. Tanging tulo ng basag na tubig sa sahig ang maririnig. Tumingin ako kay Ramon. Anak, alam kong hindi mo kasalanan lahat. Pero ngayong alam mo na, sana makita mo kung gaano kababa ang pagtingin niya sa'yo at sa akin. Napaupo si Ramon, tahimik, habang si Mila ay nakatayo pa rin, naninginig. Hindi pa tapos to, sabi niya halos pabulong. Ngumiti ako, malamig. Oo, hindi pa nga. Pero ngayong gabi, ako na ang magsisimula. Tahimik lang akong nakatayo sa gitna ng sala. Si Mila namumula sa galit, parang naghahanap ng salitang makakaganti. Si Ramon nakaupo sa gilid, nakayuko, hawak ang ulo, parang gusto nang maglaho. Mila, mahinaon kong sabi, ayoko ng gulo, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Sarkastiko niyang tugon, na lumuhog sa harap mo. Hindi hiha. Pagkakataong umalis ng may dangal. Natawa siya pilit. Hindi mo ako mapapaalis. Walang karapatan ang matandang tulad mo. May karapatan ako, Mila, putol ko. At may dokumento akong nagpapatunay. Kung ayaw mong lumabas ngayon, bukas pupunta ako sa barangay. At kung kailangan, pati sa korte. Nanlaki ang mga mata niya. Ipapapahiya mo ako sa mga tao? Hindi ko kailangang ipahiya ka. Ginawa mo na yon sa sarili mo. Natahimik siya. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya nang sumagot. Ramon, sabihin mo sa nanay mo, hindi ako aalis dito. Ngulit hindi gumalaw si Ramon. Tahimik lang, nakatingin sa sahig. Mila, mahina niyang sabi, tama na. Tama na, kakampi mo siya? Hindi ako kumakampi, pero mali na ang lahat nito. Hindi ko alam, Mila, pero parang matagal mo na kaming niloloko, pati ako. Napalunok siya, halatang hindi sanay na siya ang nasusukol. Lumapit ako, tinapik ang mesa. Binigyan kita ng respeto, Mila. Tinuring kitang anak, pero binastos mo yun. Kaya ngayon, wala na akong kailangang paliwanag. Umalis ka, ngayong gabi. Wala kang karapatang itapon ako. Ngumiti ako, mahina pero matalim. Hindi kita itinatapon, binabalik lang kita kung saan ka nagsumula, sa wala. Tahimik, tanging langit-ngit ng orasan ang maririnig. Si Mila, nakatayo pa rin, nanginginig ang kamay. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Pag umalis ka ngayon, baka may matira pa sa respeto ko sa'yo. Pero kung maghintay pa ako hanggang bukas, baka pati iyon mawala na. Umiyak siya pero walang tunog. Lumapit sa pintuan. Kinuha ang bag at tumingin sa akin. Pagsisisihan mo to, Nay. Ngumiti ako. Baka nga, pero hindi ngayong gabi. At sa paglapag ng pinto, naramdaman kong, sa wakas, malaya na ang bahay mula sa ingay ng pagmamataas. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, kumalat na ang balita. Si Mila daw, pinalayas ng biyena niya. Bulong ni Aling Mercy habang naglalako ng pandesal. Ay nako, totoo ba? Yung mayabang na laging naka-makeup kahit alas 7 ng umaga? Sagot ni Aling Bebang. Oo, narinig ko pa kagabi, sumigaw daw, tapos umalis na may bitbit na 2 maleta. At gaya ng lahat ng tsismis sa barangay, sa loob lang ng 1 oras, pati mga tanod, mga tinderang nagtitinda ng isda at pati si Kapitana alam na ang buong kwento. Sinong may-ari talaga ng bahay? Tanong ng isa. Yung biyenan daw, matagal nang may pera pero nagkunwaring mahirap. Ganyan talaga, umiikot ang gulong. Pag mapangmata ka, babagsak ka rin. Sa kabilang banda, ako naman ay nasa loob ng bahay.
Tahimik, nagtitimpla ng kape habang dinig ko ang mga boses mula sa labas. Hindi ako nakisali pero bawat salitang nagsusisi ni Mila ay parang bayanat na himig sa tenga ko. Tumawag ang pinsan kong si Marites mula Batangas. Lilia, narinig ko na. Totoo bang pinalayas mo si Mila? Ngumiti ako, hawak ang tasa. Hindi ko siya pinalayas, Marites. Pinauwi ko lang siya sa katotohanan. Grabe ka pinsan, trending ka dito sa amin. Sabi pa nila, mayaman ka pala. Matagal na, sagot ko. Hindi ko lang kailangang ipagsigawan. Maya-maya, kumatok si Ramon. Ma, humihingi siya ng tawad. Sabi niya, nadala lang siya ng galit. Tumingin ako sa anak ko, kalmado pa rin. Ramon, minsan ang paghingi ng tawad ay hindi dahil nagsisisi, kundi dahil wala nang mapupuntahan. Gusto mong bumalik siya? Hindi anak, gusto kong matuto siya. Sa labas, dumaan ang dalawang kapitbahay, nag-uusap pa rin tungkol sa nangyari. Yan ang sinasabi ko, huwag mang-api ng matanda. Minsan, yung inaakala mong kawawa, siya pala ang magpapatiklop sa'yo. Napangiti ako, tumingin sa langit. Hindi ko kailagang maghigante sa pamamagitan ng salita. Sapat na ang katahimikan kong ngayon ay ginawang ingay ng buong barangay. Ilang araw matapos mapalayas si Mila, biglang tahimik ang paligid. Pero alam kong hindi natatapos ang laban sa ganitong kadali. At hindi nga ako nagkamali. Nang araw na iyon, dumating ang pamangkin kong si Nestor, anak ng kapatid kong nasa Canada. Nay Lilia, sabi niya, seryoso ang mukha. May kumakalat na kwento tungkol sa inyo. Anong kwento? Tanong ko, kalmado. Na, raw po, medyo nawawala kayo sa katinuan na hindi nyo raw alam ang mga pinipirmahan nyo. At baka raw kaya nyo pinaalis si Mila ay dahil nagkaroon kayo ng pagbabago sa isip. Napangiti ako at hulaan ko, si Mila ang pinanggalingan ng tsismis? Tumanggo siya. Maraming naniwala, Nay. Sabi pa niya, baka raw kailangan nyo ng doktor, nakakaawa raw kayo. Napatawa ako ng mahina. Ay, ganun ba? Aba, mahusay siyang aktres. Dapat pala siya ang nasa teleserye. Ngumiti si Nestor pero halata ang inis. Hindi ako natuwa, Nay, kaya pumunta ako rito. Gusto kong marinig ang panig nyo. Anong panig pa ba ang kailangan? Sagot ko. Ang totoo, kapag may kasalanan ng tao, ang unang gagawin niya ay gawing baliw ang nakahuli sa kanya. Kinagabihan, tinawagan ako ng kapitbahay kong si Aling Mercy. Nay Lilia, may dumaan daw na babae kanina, kamukha ni Mila. Sabi raw, dapat daw bantayan ka, kasi baka daw nagdududa ka na sa sarili mo. Hayaan mo siya, Mercy, sagot ko. Mas mabilis mawala ang hiya kaysa katotohanan. Pagkababa ko ng tawag, naupo ako sa harap ng lumang mesa at nagsulat sa aking kwaderno. Kung ito ang laban na gusto niya, bulong ko, ibibigay ko, pero sa paraan kong tahimik. Kinabukasan, pumunta ako sa abogado ko. Attorney, gusto kong magpasa ng formal statement. May paninira laban sa akin. May ebidensya po ba kayo? Marami. At kung wala, madali kong makukuha. Kasi hindi mo kailangang maging matalino para mahuli ang taong mapanira. Kailangan mo lang maging matigas. Paglabas ko ng opisina, huminga ako ng malalim. Kung gusto ni Mila ng laban, ibibigay ko. Pero hindi sa tsismis, sa batas, at sa katotohanan na hindi niya kayang takasan kahit ilang kasinungalingan pa ang itahin niya. 2 linggo matapos ang lahat, nagdesisyon si Ramon na makipagkita kay Mila. Sa isang maliit na cafe sa Pasig, nakaupo siya, tahimik, hawak ang tasa ng kape na hindi man lang nababawasan. Dumating si Mila, nakasuot ng maayos pero halatang puyat. Oh, buti naman at pumayag kang makipagkita, sabi niya, pilit ang ngiti. Gusto ko lang malinaw na pag-usapan lahat, sagot ni Ramon, malamig ang boses. Umupo si Mila sa harap niya. Ramon, nagkakamali ka. Lahat ng sinasabi ng nanay mo, pawang kasinungalingan. Ginugulo lang niya tayo. Tumingin si Ramon ng diretso. Totoo bang sinabi mong may sakit sa isip si Mama? Ha? Hindi ako. Huwag ka nang magsinungaling, Mila. Narinig ko mismo sa pamangkin ko. Pati mga kapitbahay, pinagsabihan mo. Nanigas ang mukha ni Mila. Ginawa ko lang yon kasi ayaw kong masira tayo.
Kung alam lang ng mga tao kung gaano kanyang pinapaikot. Pinapaikot, tumawa siya, mapait. Mila, matagal ka na akong pinapaikot. Ginamit mo ang hiya ko bilang anak para hindi ako kumampi sa kanya. Pero tapos na yon. Ramon, mahal kita, sigaw ni Mila. Nangingilid ang luha. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal, sagot niya. Ang pagmamahal, hindi ginagawang sandata, hindi iniinsulto ang taong nagpalaki sa asawa mo. Tumayo siya, naglabas ng sobre at inilapag sa mesa. Yan ang mga dokumento ng kasong isinampa ni Mama laban sa paninira mo. May testigo, may recording at may CCTV. Hindi ko alam kung saan ka pa makakatakbo. Nanlaki ang mata ni Mila. Ramon, hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi kita iniiwan, Mila. Matagal ka nang nawala. Noong araw na sinigawan mo si Mama sa harap ng pamilya natin. Tahimik siyang umiyak. Hawak ang kamay ni Ramon pero dahan-dahan itong binawi. Ramon, maawa ka. Hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. Kung may awa man ako, ibibigay ko sa sarili ko. Kasi matagal na akong binubulag lang pag-ibig na walang respeto. Iniwan ni Ramon ang kafe. Tahimik pero ang bawat hakbang niya ay parang bigat ng taon na tinanggal sa balikat. At sa unang pagkakataon, huminga siya ng malaya. Maagang dumating si Attorney de la Cruz sa bahay. Nakabarong, may dalang polder at may ekspresyong alam kong sanay sa mga kasong may halong drama at danggal. Nakahanda na po ang lahat, Ma'am Lilia, sabi niya. Pumirma na lang po kayo rito para ma-file na natin ang kaso laban kay Mila. Tahimik akong umupo sa mesa, suot pa rin ang aking simpleng baro. Attorney, sabi ko, hindi ko gustong siraan siya. Gusto ko lang itama ang maling iniwan niya. Tumango siya. Naiintindihan ko po. Ang kaso ay hindi para maghigante, kundi para maipakita na hindi pwedeng abusuhin ang pangalan ninyo. Eksakto, sabi ko. Gusto kong malaman ng lahat na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Inilatag niya ang mga dokumento. May mga larawan, screenshot ng mga post at mensahe ni Mila, pati mga pahayag ng mga kapitbahay. Malakas po ang ebidensya. Sa totoo lang, kahit hindi na natin ituloy sa korte, sapat na ito para ipahiya siya sa sarili niyang ginawa. Ngumiti ako ng bayayat. Hindi ko kailangan ipahiya siya, attorney. Sapat na siya mismo ang gumagawa niyon sa sarili niya. Pagkatapos kong pumirma, tinanong niya, gusto niyo po bang i-announce ito sa media? Alam kong maraming interesado. Hindi, sagot ko. Ang mga tunay na laban, hindi kailangang ipagsigawan. Gusto ko lang tahimik na hustisya. Ayokong makita siyang umiyak. Gusto ko lang maramdaman niya kung gaano kabigat ang konsensyang walang katwiran. Pag-alis ni attorney, naupo ako sa balkonahe. Tahimik ang paligid. Maririnig lang ang mga batang naglalaro at ang tunog ng jeep na dumaraan. Naalaala ko si Rogelio. Ang lakas ng loob niya, pero laging may lambing sa salita. Hindi mo kailangang sumigaw para iparinig ang totoo, sabi niya minsan. Ngayon ko lang lubos na naintindihan yon. Sa katahimikan, may kapangyarihan. At sa bawat tahimik kong galaw, may aral na hindi malilimutan ni Mila. Habang lumalalim ang gabi, humigop ako ng kape at tumingin sa buwan. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero alam kong may Diyos na nakakakita. At sa Kanya, mas malinaw pa ang hustisya kaysa sa anumang batas ng tao. 3 linggo ang lumipas bago tumunog ang telepono ko isang umaga. Ma'am Lilia, sabi ng boses sa kabilang linya, ito po si SP Otto Ramos. Na-serve na po ang warrant. Nasa presinto na si Mila. Tahimik akong napangiti. Salamat sir. Hindi ko akalaing aabot sa ganito, pero siguro ito na talaga ang tamang oras. Pagkatapos kong pumirma, tinanong niya, gusto niyo po bang i-announce ito sa media? Alam kong maraming interesado. Hindi, sagot ko. Ang mga tunay na laban, hindi kailangang ipagsigawan. Gusto ko lang tahimik na hustisya. Ayokong makita siyang umiyak. Gusto ko lang maramdaman niya kung gaano kabigat ang konsensyang walang katwiran. Pag-alis ni attorney, naupo ako sa balkonahe. Tahimik ang paligid, maririnig lang ang mga batang naglalaro at ang tunog ng jeep na dumaraan. Naalala ko si Rogelio, ang lakas ng loob niya,
pero laging may lambing sa salita. Hindi mo kailangang sumigaw para iparinig ang totoo, sabi niya minsan. Ngayon ko lang lubos na naintindihan yon. Sa katahimikan, may kapangyarihan. At sa bawat tahimik kong galaw, may aral na hindi malilimutan ni Mila. Habang lumalalim ang gabi, humigop ako ng kape at tumingin sa buwan. Hindi ko alam kung anong angyayari bukas, pero alam kong may Diyos na nakakakita. At sa Kanya, mas malinaw pa ang hustisya kaysa sa anumang batas ng tao. 3 linggo ang lumipas bago tumunog ang telepono ko isang umaga. Ma'am Lilia, sabi ng boses sa kabilang linya, ito po si SP02 Ramos. Na-serve na po ang warrant. Nasa presinto na si Mila. Tahimik akong napangiti. Salamat sir. Hindi ko akalaing aabot sa ganito, pero siguro ito na talaga ang tamang oras. Pagkatapos kong pumirma, tiningnan ko ang kalendaryo. Araw ng linggo, ang araw ng kapahingahan. Pero para sa akin, ito rin ang araw ng katarungan. Bandang tanghali dumating si Ramon. Maputla, halatang puyat. Dinala nila si Mila sa presinto. Sabi niya halos pabulong. Tinawagan ako. Gusto niyang makausap ka. Bakit ako? Sabi niya gusto niyang humingi ng tawad. Tumitig ako sa anak ko. Anak, minsan ang paghingi ng tawad ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil takot na mawala ang lahat. Pero baka kailangan niya ng tulong. Tinulungan ko na siya Ramon, matagal na. Ang problema, tinulungan ko siyang maging arogante. Tahimik siyang napatungo. Maaari ko bang pumunta sa presinto? Tanong ko. Tumango siya, kung gusto nyo. Nang dumating kami, nakita ko si Mila sa loob ng maliit na opisina. Walang make-up, nakasuot ng simpleng damit at sa unang pagkataon, wala ng yabang sa mga mata niya. Nay, mahina niyang sabi, halos pabulong. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam. Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat. Tahimik kong tiningnan ang mukha niya. Basag na, pagod at puno ng takot. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Mila, sabi ko. Humingi ka ng tawad sa sarili mo, sa mga taong sinaktan mo at sa Diyos na ginamit mong saksi sa mga kasinungalingan mo. Umiyak siya, sumuko. Si Ramon, tahimik lang sa abi ko, pinahid ang luha. Tapos na ba? Tanong niya. Ngumiti ako, marahan. Tapos na ang galit, pero ang aral magsisimula pa lang. Pag-uwi namin, tahimik lang ako sa sasakyan. Tumingin ako sa langit at bulong ko sa sarili. Rogelio, napanood mo ba? Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala, pero napanagot ko siya sa paraang marangal. Lumipas ang ilang buwan mula nang maaresto si Mila. Tahimik na muli ang buhay, ngunit sa pagitan ng mga araw, may mga sugat na kailangang dahan-dahan gamutin. Isang hapon, dumating si Ramon sa bahay. Hindi na kasing bigat ng dati ang mukha niya, pero halata pa rin ang pagod. Ma, tawag niya mula sa pintuan. Ngumiti ako. Anak, tuloy ka. Matagal din kitang hindi nakita. Pumasok siya, dala ang maliit na sobre. Ito po ang annulment papers. Sabi niya halos pabulong. Pinirmahan ko na, gusto kong matapos na ang lahat. Tahimik lang akong tumango. Sigurado ka anak? Opo, alam kong marami akong pagkakamali. Pinili kong manahimik noon dahil akala ko pagmamahal ang pagtiis. Pero natutunan ko, minsan ang tunay na pagmamahal ay yung marunong umalis kapag mali na. Lumapit ako, hinawakan ang kamay niya. Anak, hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo. Ma, sabi niya nagpipigil ng luha. Pasensya na. Dapat noon pa kitang ipinagtanggol. Dapat noon pa kita pinakinggan. Ngumiti ako. Huli man, anak. Hindi pa rin huli ang puso. Umupo kami sa veranda, pinapanood ang dapit hapon. Ang mga ibon ay paalis na at ang hangin ay may dalang lamig ng paghilom. Alam mo ma, sabi ni Ramon, ngayon ko lang naramdaman yung tahimik na buhay. Wala nang sigaw, wala nang pangaaway. Parang sa wakas, nakahinga ako. Ganyan talaga anak, sagot ko. Kapag nawala ang ingay, maririnig mo na ulit ang totoo mong sarili. Tahimik kami sandali. Sa mesa, nilapag ko ang maliit na sobre.
Yan anak, sabi ko, mga dokumento ng isa sa mga lupa sa Batangas. Para sa'yo yan, hindi para bayaran ka, kundi para maalala mo kung saan ka nagsimula. Ma, nanginginig ang boses niya, hindi ko to matatanggap. Hindi mo kailangan tanggapin ngayon, sagot ko. Pero darating ang araw, ipapamana mo rin yan. Hindi bilang kayamanan, kundi paalala na minsan ang pinakaimportanting bagay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano ka bumangon matapos mong maligaw. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, niyakap niya ako ng mahigpit. Walang salita, walang paliwanag, puro paghilom lang. Makalipas ang 6 na buwan, lumipat ako sa Tagaytay. Tahimik, malamig at puno ng tanim ang paligid. Sa bawat huni ng ibon at hampas ng hangin, para bang sinasabi ng kalikasan, tapos na ang unos. Tuwing umaga, umiinom ako ng kape sa terasa, tanaw ang ulap na dumudula sa mga bundok. Hindi na ako ang dating si Lilia na takot mapahiya o mapagsalitaan. Ngayon, marunong na akong ngumiti kahit mag-isa dahil natututo kong hindi kailangan ng palakpak para maramdaman mong panalo ka. Minsan, dumadalo si Ramon tuwing weekend. May dala siyang prutas at kwento. Ma, sabi niya minsan, ang daming gustong kumuha sa akin sa trabaho. Parang binuksan ulit ni Lord ang pinto. Ngumiti ako. Baka kasi marunong ka na ulit kumatok. Tumawa siya at sa tawa niyang yon, naramdaman kong bumalik na ang anak kong dating nawala sa anino ng hiya. Pinagmasdan ko siya habang inaayos ang mga paso sa harap ng bahay. Ma, sabi niya, kung babalik si Mila balang araw, anong gagawin mo? Humigop ako ng kape dahan-dahan. Wala, hindi ko na siya hahatulan. Ang mga taong nagkamali, minsan sila pa ang pinaka natututo. Basta ako, tapos na ang kabanata ko. Tumango siya at sabay naming pinanood ang paglubog ng araw. May katahimikan sa paligid, hindi nakatakot, kundi payapa. Parang sinasabi ng langit, ayan na anak, napanatag mo na ang sarili mo. Habang bumababa ang dilim, isinulat ko sa aking kwaderno ang huling mga salita para sa sarili ko. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng tinig. Minsan, ito ang pinakamatapang na paraan para marinig ka. Ang galit, dumadaan, pero ang dignidad, kailanman hindi binabawi. Isinara ko ang kwaderno, huminga ng malalim at ngumiti. Ang hangin ng Tagaytay ay malamig, pero ang puso ko ay payapa. Sa wakas, tapos na ang kwento. Hindi dahil nakaganti ako, kundi dahil natutunan kong ang tunay na tagumpay ay ang makatulog ng walang galit sa dibdib.